Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:05 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon na kasaysayan kalulura. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page and also sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Adlaw kita sang Huwebes, Marso 12, 2026. Solusyon sa Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Ako ang inyo kaupod, Hope Torichante, kag another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod. Visayas. Dali na Sa aton nga padayon nga pagtukib sa Western Visayas, pag-updan kita mga kaabyanan sa Western Visayas Regional Guide. Tukibon. Dali na Ibaloon nato, no? Paano bala mangin isa ka tour guide, mangin isa ka regional tour guide, ha? ang mangugar sa rehiyon. Do we need, no, accreditation sa Department of Tourism Western Visayas, no? Paano ay ginapakilala sa mga regional tour guides ang rehiyon sa East o kun Western Visayas sa bilog nga kalibutan. Of course, no, hindi lang man local tourist ang gina-cater sang aton nga mga regional guides, but also mga foreign o kun dumuluong. Tukibon. Dali na So dali na tukibunta ang kabuhi sang isa ka tour guide o kon regional guide. Kay subong nga adlaw, no, sang Huwebes may makaupod kita nga isa ka DOT accredited guide, no. Si Ma'am Araceli Longno Nases. Western Visayas. So bantayan ang aton nga interview with Ma'am Araceli Longno Nases, isa ka Western Visayas Regional Guide. Dali na Kay makaupod naton siya later, no, live via Zoom. sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Of course, we look forward man, no, nga makapangayo sang tips kay Ma'am Araceli para sa mga luyag mangin isa ka tour guide. Ako honestly, gusto ko mangin isa ka tour guide. Sa rehiyon. Kay I love, no, telling stories, no, regarding sa mga destinations, sa mga friends, no, nga nagakadto diri sa aton, no, sa aton nga rehiyon ang Western Visayas. Western Visayas. May qualifications ay no, friends, ang Department of Tourism para mangin isa ka tour guide. Let's see, let's find out, no, diri sa programa Tukibon naton ina, no, ang kabuhi sang isa ka regional guide. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya.
naton istoryahan mga kaabyanan, ang kabuhi isang isa ka regional guide. Gusto naton nga hatagan sang special shout out ang mga nag-comment sang mga husto nga sabat sa aton nga guess the destination. Sa problema pinaagi sa siyensya kag So kahapon may ginpost kita mga kaabyanan nga mga laragway no nga nagapakita sang isa ka destinasyon diri sa aton sa Western Visayas, and congratulations sa aton nga mga winners no. rehiyon libuton tahibaluon Ginatamyaw naton sang maayong aga si Ma'am Veni Montaño kag si Sir Joshua Lamela. Napaktan nila ang aton nga guess the destination kahapon March 11, ang Malumpati Cold Spring sa Antique. Nakakadto na bala ka mo sa Malumpati? Na-try nyo na ba ang ilang water tubing, no? Mayara sila sa water tubing adventure dira sa may Malumpati. And of course, no, kanami gid man niya maglangoy-langoy ko naga-blue ang imo nga ginalangoyan. siyensya kag And of course, fresh water. teknolohiya nalinaw So, again shout out kay Ma'am Veni Montaño and kay Sir Joshua Lamela. tugibon ang For sure, no, nakadtuan ni nila ang Malumpati. That's why, no, na sabta nila sang husto ang aton nga guess the destination. And of course, mga kaabyanan, padayon man naton nga gina-check, no, ang lakat sang panahon, and of course, ang aton nga padayon nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon. Dali na, tugibon ta ang Western Visayas. Unaw naton ang datos nagikan sa DOST FIVOC. Solusyon sa problema pinaagi sa siyensya May anom ka volcanic earthquake nga nabalhag ang DOST FIVOC tugibon ta ang Western Visayas. sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Ina sandig sa bulletin nga ginpagwa no sa bunga adlaw March 11. Kasaysayan kag kultura. Samtang ang sulfur dioxide flux naman sang Kanlaon naglabot sa 2,021 tons. March 11 ina nabalhag mga kaabyanan. And also no padayon ang ground deformation dira sa may bahin sang Bulkang Kanlaon nga isa man no sa mga parametro sa pag-check sang alert level status sang bulkan. And sa karon maintained o kung nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Tugibon ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Tugibon nalinaw Sabay naman sa aton nga DOST Pag-asa, check naton ang lakat sang panahon pinaagi sa DOST Iloilo. So makaupod naton ang Pag-asa Iloilo si Engineer Leonor Silvestre. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Thursday, March 12, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may Luzon kag Visayas. Kag trough of tropical depression nga yara sa sagwa sang ating nga par ay nag-aapekto sa may eastern section of Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man naton ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 5:59 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer, let me clarify lang no. You mentioned about the trough sang bagyo no dira sa may area sang Mindanao. I-clarify ko lang diri sa aton sa Western Visayas wala ini epekto. Yes ma'am, wala siya ti direkta nga epekto diri sa aton sa Western Visayas. Mhm. And ma'am no, ang aton nga mga local government units, say for instance no, ang province of Antique nagapanghanda na sa summer season, and according sa ila, ang peak no sang tig-ilinit maexperyensyahan between months of April and May. How true is this, Ma'am Leonor? Yes ma'am, amo na ya aton nga peak sa
tig-ilinit nga mabatsaganat. Kung mag-peak sang tig-ilinit, when we say peak, no, mga ano ka taas ang ato nga temperatura, Ma'am Lenore? Well, posible kita makakuha sa mga sang ato nga heat index, posible kita makakuha sa nasa mga 40 plus nga heat index natin, for example, mga 41, 42 nga heat index. With that, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Welcome, ma'am, pag maayong agaman sa inyo. Nabatian mga kaabyanan ng DOST Pag-asa Iloilo si Engineer Leonor Silvestre, no. Wala sang epekto ang bagyo diri sa aton sa Western Visayas. And mga kaabyanan na we are gearing towards the end naman, no, sang bulan sang Marso. I know we are, kumbaga, lapit na kita sa tunga-tunga sang Marso and dugay-dugay, no, hindi lang naton mapaktan, ara na kita sa Abril, no. So ang panugyan diri sang DOST Pag-asa and also ang PDRRMOs naton, no, sa mga LGUs naton sa Western Visayas, naga-remind, no, nga ang peak sang tig-ilinit ginalauman mid of April or sa tunga-tunga sang April kag May, no. So medyo halong gid kita mga kaabyanan, stay hydrated and of course watch out, no, sa mga heat related nga mga sakit, no, kaangay sang stroke kay ang kumbaga ang Office of the Provincial Health Officer, no, sa Antique naga-remind sa mga pumuluyo nga posible magsaka ang numero sang stroke, especially kung summer season. So please, no, be mindful sang inyong ikaayong lawas, no. Stay hydrated gid, no, kay naga-expect kita sang matag-as nga mga heat index by month of April and May. Philippine Standard Time, 10:17 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang aton espesyal nga bisita. Ang mga solusyon sa problema Makaupod naton later, no, si Ma'am Araceli Longnon Nases, isa ka regional guide diri sa Western Visayas. Aton hibaluon ang iya nga kabuhi as a regional guide, no, and of course paano niya gina-promote ang Western Visayas sa bilog nga kalibutan. Ibaluon ta kasaysayan kag kultura. Bantayan ina mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 10:19 sa aga. dali na, tukibon ta ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon. Sa giyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And we're very happy kay sini nga aga pagaupdan kita sang isa naman ka espesyal nga bisita. Dali na, tukibon ta. Sini nga aga mga kaabyanan makaupod naton ang Western Visayas Regional Guide. And as mentioned, no, ibaluon naton ang iyang life, no, as a regional guide and paano niya gina-promote ang Region 6 o kon Western Visayas sa bilog nga kalibutan, considering, no, nga hindi lang man local tourist ang iya gina-cater but also mga foreigners nga naghalin pa sa lain-lain nga pungsod sa kalibutan. Kasaysayan
So I believe no ready na sa aton nga Zoom ang aton nga dinapit. Let's all welcome mga kaabyanan si Ma'am Araceli Longno Nases no ang Western Visayas Regional Guide. Ma'am Araceli, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong aga, good morning Miss Hope and sa tanan nga pamati. Nagalantaw sini nga programa nga tukib under sa radyo Pilipinas. Mayong aga. Yes, mayong aga. First of all, Ma'am Araceli, thank you very much no for a prompt nga reply sa amon nga invitation to join us no sa sini nga programa. Of course, Ma'am Araceli, kilala ka namon na sa regional guide, no? Kahit isa man ikaw sa mga gin-features ang DOT o kung Department of Tourism Western Visayas, no? Especially for the Women's Month, no? Sining bulan sang Marso. Ma'am Araceli, but please, no? Hatagi kami sang kahit brief lang, no? Nga background sa imong kabuhi, no? Sino bala si Ma'am Araceli? Taga diin bala si Ma'am Araceli? Okay, I'm Araceli Longno Nases, tubong taga Iloilo City, and I'm a mother of two. I'm a licensed civil engineer by profession. Wow. And I'm also a regional tour guide here at Western Visayas. Ma'am, paano ikaw no nakalabot sa tour guiding, no? Considering nga na-mention mo subong nga you are a licensed civil engineer. 2016, if I'm correct, DOT Region 6, along with IDATO, this is Association of Tour Operators, DOT, accredited tour operators here in the city of Iloilo. They created a training program for those who are interested to be a tour guide, a regional tour guide. So, isa ako sa nag-join sa program along with other almost 20 plus kami nga nag-undergo training from different provinces of the city of Iloilo. And we were able to have our training every Saturday and Sunday because most of all are working. May mga work kami aside from that. And we were able to complete our training and we have our culminating December of 2016. Wow. But i-clarify ko lang, Ma'am Araceli, no? You practice man sa gihapon sang imo nga profession as an engineer while at the same time you are a regional guide or naga full-time ka na as a regional guide? Honestly, before I'm practicing as a engineer, but nag-school ako, nagkuha ko sang masteral units from the West Visayas State University for special education. Wow. So right now, currently, I do home program for children with special needs. So though, amo na isubungid ang gina-focus ko nga work. So aside from tour guiding, so mostly tour guiding is somewhat like an add-on source of income for me. Kaya ako ginasulig sang tour guiding. And I just, gina-manage ko lang ang schedule ko doing a home program as well as doing the tour guiding. Wow, doka, very empowered yun si Ma'am Araceli. That's why nga siguro isa man ikaw no sa gin-feature sang Western Visayas Department of Tourism kay kadamo gali no, you are also a licensed engineer and also isa man ka educator subong no, and of course no isa ka regional guide. But of course subong nga adlaw Ma'am Araceli, let's focus no sa imo nga life as a regional guide. Siguro Ma'am Araceli, balikan ko lang kaina kay you mentioned nga nag-undergo ka mo sa training. Do ano kalawig ini Ma'am Araceli kag ano ka budlay considering nga kumbaga do nag-shift ka sang career from engineering to tour guiding? Yes. Na-identify or ninchilihan man sang Department of Tourism Region 6 as well as the IDATO nga may mga work kami. So they were able to customize the training to us by giving us only weekends. So we have Saturday and Sunday, amon nga training schedule, and ka-very compressed ang ilang ginhatag nga training sa amon, but
they were able to provide us a very good training by providing good trainers, not only local but as well as from the Department of Tourism national office Wow. that we had. Mhm. Ma'am Araceli, ginatudlo ba sa inyo, no, sa inyo nga training kung anong inyo nga spills, no, or anong inyo hambalon, no? Paano nyo inatanan gina-digest considering nga tidamo kita sa mga tourist attractions diri sa Western Visayas, Iloilo City alone, no? Hindi mo na halos maisip ang mga kaladtuan diri sa syudad sang Iloilo. How much more, no, region-wide? Yes. Honestly, kadamo-damo. Get sometimes ma-overwhelmed ka with all the Yes, oh. informations. Siguro, ang gina-focus namon is how to give um, a credible or correct information. So what we do, aside from the information that was given to us during the trainings, we also have to do our own research and to make sure, by doing that, you have to get it from legit or credible sources. Yes. So, kilanan, you have to make sure that you're giving the right information. Amo ginang isa ka mga factor nga kilanlan i-possess ng isa ka tour guide. Now, we also given an opportunity to talk to some of the descendants of the family, especially mga owners mo sa mga heritage mansions naton, by getting some stories directly from them. We can add on to our storytelling during our tour or our spiel. And being a regional tour guide, DOT is always providing us day-to-day training. So hindi lang yan siling once you get your license, done na si DOT si imo. So they always provide trainings not only to improve your skills but as well as to enhance and give you more information with regards on the information that you're about to give to your tourists. Ma'am Araceli, kinahanglan ba may exam anay kamo nga pag-aagyan para makapasar kamo or paano ba gina-consider sang DOT nga ay kamo pwede na kamo mangin isa ka regional guide diri sa Western Visayas? During some training namon, of course, we have different trainers coming in. So after that, we're given opportunity to do an actual, parang mock tour. So we are given an opportunity to do that, to showcase our skills to do the tour guiding. And we have our graded interview, spot interview with regards to a certain location or certain tourist attractions that we have here. So you have to give a prompt tour guiding with regards to that nakuha mo, kung anong nakuha mong heritage spot that you're going or that you're going to explain or showcase to your guests. And right after that, may result na, Ma'am Araceli, and then pwede mo na mabalaan kung kapasar ka or hindi. After all of that, especially the mock tour and the interview, of course, we were informed if we nga nakapasar kami. And then by the end of the training, amo na gani December 2016, we have our culminating. We receive a certificate of completion that we were able to undergo the regional training. And then after that, hindi ka pa ka-start to do your tour guiding. So you have to undergo training pagid, number of hours to different tour operators to be able to have this experience or practice on how to do the tour guiding. Once nga na-comply mo na, then automatically they will provide you a certificate that you were able to undergo the training also, or the number of hours nga gina-required sa amon. And then that's the time that you're going to facilitate the requirements to be a regional tour guide. So number one, of course, we have to have the certification from the Department of Tourism Region 6. We're going to have our license from the Department of Tourism Region 6. And of course, from the city tourism where you belong. So may mga certain requirements man dira under sa ila nga to be able to have
those certificate or license. Wow, interesting because ako, yeah, honestly, Ma'am Araceli, gusto ko din maging tour guide because I love storytelling, no? Kumbaga, sharing stories about different destinations, no, diri sa aton sa Western Visayas. So, thank you, no, for sharing that, yung mga dapat i-accomplish, no, for one before siya mangin isa ka guide diri sa aton sa Region 6. But do you renew your license, Ma'am Araceli, or good na siya for lifetime? Every year, you have to renew. okay. For the city, first, we have to renew our city license tourism permit. And then we're going to facilitate. Kaya ang renewal namon, you should renew your DOT license before June. Okay. And do you, Every na. Mhm. And do you memorize, ma'am, kung ano ang imo nga mga ihambal? Kay ti amo na gani, no? Kadamo gid ya sa mga destinasyon diri sa Region 6. So anong tips mo perhaps sa mga tour guides naton, no? Nga ti kadamo sang inog memorize, anong pwede nila obrahon para nga ma-recall nila ang mga stories sa mga kada destinations? Well, sa akon, mas effective sa akon ang it's like talking to each other ang Yes. type of or way of tour guiding. Mas namin, conversational type. You have to make sure that you have all the details lang. Kay, like a tour guide, especially if you're riding a bus, you're doing a tour bus, hindi mo na makita mostly ang mga places nga ihambal, but you have to memorize kung ano na dira ang kinaagyan mo. So you can provide all the information. And then, create your style of tour guiding. Kung ano ang mas effective sa imo. Every tour guides have their own skills. May mga forte sila. Like for me, I do family, I do group tours, but may ara kita nga tour guides nga professional, like professors, gidiya, nga they can cater mas higher kind of guests that we have. They can also cater like pag gusto nila hiking, mountain climbing. So may mga kanya-kanya kami nga mga skills. So you have to identify which skills or diin ka nga group mas nabilong. Ikaw ya, Ma'am Araceli, diin kaya na belong? I wonder. Mostly I love handling families. Oh, I okay. love handling group. Mhm. I do a lot of things. I mean for me I'm more flexible. So, Wow. but hindi mo lang ko pagbutang sa mountain climbing or hiking. So, hindi ko na na-carry, but we can do the city, we can do island hopping, we can do different parts of the Western Visayas Region 6. Yes, actually dapat kinahanglan gid man no ang aton mga guides mga flexible gid man no, Ma'am Araceli. Kay ti lain-lain abi ang wants no sa aton nga mga turista nga nagakadto diri sa Region 6. And speaking of mga turista nga nagakadto diri sa Region 6, Ma'am Araceli, no, do ano ayan kadamo no? Based lang man sa mga ginatour nimo nga mga grupo no, do ano kadamo, do ano ka frequent ang mga tours diri sa Region 6 and ano kadamo per tour no ang inyo gina-cater? Ang tour seasonal siya. So there are seasons nga gamay nga aton tours. There are seasons, especially summer, damo ang aton nga mga gina-cater. If I remember way back before the pandemic, that's the start or peak of when we had the pandemic, ang namin na siguro that Iloilo or the Western Visayas was able to kick off again after the pandemic. So subong kadamo sa mga tourists coming in, especially right now, summer is fast approaching. So we can handle kung peak ideya halos every day we have tours. So it's up to you na lang kung batunon mo kung hindi. Or sharing with other tour guides that we have here in the province or the Western Visayas. Wow.
Pero Ma'am Araceli, no, i-clarify ko lang kay yung summer, no, sa ano nga mga bulan usually naga-peak na or usually naga-start na no ang pagdamo sa mga tours? Is it sa month sang Marso pa lang or usually mga April gid na nagasugod ang pagdamo sang aton nga mga turista? If you're going to look all the activities, the calendars that we have, January ka start na kita because of course we have different Dinagyang. yes, dinagyang, we have different events even in Calibo, so at the Atihan, so Yes. dila na nag-start na ang coming in of the tourists that we have. So most of them nagasunod-sunod na siya. March going to April. April, of course, Holy Week. We have not only international guests coming in or foreign guests, but also local nga nagakadto diri to not only to experience ang tawag naton nga mga activities dinagyang, visita iglesia, or just even to have a family bonding. Isa ng Iloilo or Western Visayas as part of their itineraries where they can spend with their families. Yes. So dira na, March, April, sunod-sunod na siya. Mhm. Let me ask about your insights, Ma'am no Araceli, sa Western Visayas. Feeling mo ano ayhan ang unique about the region, no? Nga abala kumbaga ginakabig siya nga preferred destination sang aton nga mga turista, local man o foreign, no? Kadamo, Miss Hope. Isa-isa ko siguro kadamo, kid. But to generalize, every provinces that we have that belong to Western Visayas Region 6, may ara sang iya nga pwede i-cater to different tourists coming in. What's nice about Western Visayas is that we can customize Yes. the tour. Mhm. So, it depends on what age or ano ang gusto nila ma-experience. We have, of course, heritage mansions here preserved, not only, of course, in the city of Iloilo, but in the whole Western Visayas. We have beautiful white sand, or even not white sand beaches that can be a place for people to unwind, churches, food, gastronomy, and of course, isa na daang napabugal ko, ang mga tao or ang community, the people itself, kung paano sila mag-amuma sa mga guests natin coming in here to Western Visayas. Yes, no, that's right, no. Lain gid ya ang pagka-maabi-abihon sang mga Ilonggo or sa mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Mainit gid ya no ang pag-abi-abi naton sa mga bisita. But ma'am, if you could just give us no mga top 5 mo siguro nga mga destination diri sa Region 6 nga para sa imo amo gid niyang preferred no or amo gid niyang hindi madula sa itinerary sa aton nga mga turista. Ma'am, ba sila karon ba may favoritism ako. Pero i-base ko lang diri sa Western as a province of Iloilo and Yes. Iloilo City itself. Isa sa mga ginakatuan, syempre, number 1, i-go naton sa Panay Island also. Sige, Syempre, Boracay is the top 1 coming in. But with regards to the province of Iloilo, isang ginakatuan nila is Isla Gigantes, Guimaras Island. Yes. Siyempre, ang manggas ng Guimaras, amo ginalagas ng mga turist naton. The city itself, Iloilo City, because of the Food. preserved mansions that we have, the food that we Yes. have, amo pag may isa nga mga ma-highlight naton, and of course, the seafood, sangkapis. Yes. So, hindi naman na siguro ma-deny nga pag one seafood, ang destination gidya sa mga tourist naton, well, they will always go to Capiz. But to be, para hindi man may ara ang favoritism nga ginatawag, every provinces that we have, they have their own highlights. So, hindi pwede nga sila nga, diri ka lang kadto. You have to package the whole Western Visayas Region 6, not only the Panay Island, but also the Guimaras Island and the Negros Occidental. Speaking of the Negros Occidental, Ma'am Araceli, no, do you think may effect yung
ano na no, pag-merge na sa Negros Occidental sa Negros Island region sa overall nga tourism industry sa Region 6 no, of course hindi na sila kabahin sang rehiyon Subong. Siguro in a way because syempre lain kita sa una nga lain kita yang gina cater or part of our tour ang Negros Occidental, Yes. especially ang Bacolod. Mhm. But one again, i-clear ko lang, no matter where they belong, ang Department of Tourism, Mhm. wherever nga region sila, they always make sure nga this is always a part of their package. So, hindi man na sila nga ma-left behind or na sila nga tungod hindi na sila part ng Region 6, mapabayaan na sila. No. Department of Tourism, for every region that we have, they always make sure nga gina-promote part of tourist or package destination gid ang mga provinces or areas that belong to them. Mhm. Ma'am, do you think kabudlay i-promote ang Western Visayas or kahapos siya i-promote no considering nga ti kadamo sa mga tourism products nga ma-offer ang Region 6? For us, it's easier for us. Wow. Why? It's like you're eating in a restaurant or you're going to a restaurant. Kadamos ng choices mo. So which Yes. one do you like? Which one do you want to experience? So we can lay out, oh ma'am, this is what you want or this is what you like. So pili ka lang because we can offer. We have everything here. And kung ano ang gusto mo ma-experience, could it be man local places that we have, food that we have, or even mga destination, top tourist destination that we have here. So, depende sa imo kung anong gusto mo. So, it's easier for us, especially sa mga tour operators, to sell tour packages for the Western Visayas. And I think it's important man no nga or I think fortunate kita kay we have Boracay Island kag kumbaga may spillover sang turista sa iban nga mga areas no kay aside from Boracay ihapitan na lang dayon nila ang iban pa nga mga tourism destinations diri sa Panay and of course Guimaras no para isang lakaran na lang no para sa ilang nga bakasyon. Siguro Ma'am Araceli no curious man ako sa imong memorable experience sa tour guide. Anong pinaka memorable para sa imo no kay you've been in the business for like 10 years na no so anong pinaka manami nga experience mo as a guide? Kadamo. Hindi ko isa-isa but siguro for me having guests na at the start of the tour medyo irate sila, medyo demanding, Yes. but able to handle them well. And at the end of the day, nagiging friends ka mo, even up to the Facebook. So, amo na sa akon ang mga memorable. And one of that, when I was able to handle under Tourism Promotion Board and a local tour operator that we have here. Kay ang ginaubra sa Tourism Promotion Board, along with the Department of Tourism, Region 6, they invite tour operators from different countries. So they would come in here, they will be the one to experience first kung ano ang aton nga i-offer, and they will be the one, of course, to promote it to their country. So, miara ako nga isa ka guest nga not exactly irate, but demanding gid siya, especially with regards to the halal food. So, ang halal is very important to their country, especially to the Arab countries. Yes. So, wala siya trust sa halal naton. So, from the start of the tour, even talking to our frontliners, medyo na siya, very aggressive na siya. So, what I did is that, gin-ask ko siya for a few minutes to be able to talk to him. Ginmangkot ko siya, "Sir, can you explain to me what is halal?" And siguro nakita iya nga, I'm willing to listen sa iya.
So he was able to explain and was able to relate also to other people like sa mga chef, nga mula ni Ubrahon naton, to be able to cater ang gusto nila. And at the end of the day, naging best friend kami during the tour until we go to Bacolod, we go to different places, to Guimaras. So naging BFF kami nga duwa. Wow. So umugi nang hindi ko malipatan nga guest ko at the same ang experience ko handling during my tour guiding. Mhm. I think amo nang challenge sa aton nga mga guides, ma'am, no, Ma'am Araceli, yung pag-treat, no, kay we have yung kada tao may different personalities, and you have to adjust, and kinahanglan mo siya paayunan in a way nga ma-enjoy niya ang entire trip, no. So kanami, because ang aton nga mga guides trained to do that, no, yung different personalities ang aton nga mga turista. Siguro, Ma'am Araceli, sa sininga point, no, ano pang mga nakikita mo nga mga challenges ang aton nga mga tour guides, no, diri sa Region 6, if may ara gid man? May ara pa in a way because nga number one is to be able to provide ang mga tourist spots naton and to maintain them. Sustainability. You have to make sure nga hindi lang just for today, but we have to make sure nga for the future. Nga hindi ma-abuse, hindi man ma-overuse ini nga mga tourist destination, and how to be able to preserve them well. Kay we're blessed as a frontliners, as tour guides, nga ang local government naton from different provinces, our Department of Tourism, our LGUs, ara gid sila to create these venues for us to bring our tourists. So, wala man kami siguro as tour guides, wala man kami isang isugid, wala man kami ipakita without their help. So, I would like to give credits also to the whole team itself. And ang ginapangayo ko lang is hopefully, they were maano naton, masustain naton ini nga mga destinations. Ma'am, anong personally, no, anong nafe-feel mo because nagiging taytay ka mo sang Region 6 para ma-promote ang Western Visayas sa bilog nga kalibutan, no? Again, we have to emphasize the fact nga hindi lang local inyo gina-cater, but different kumbaga different races, no, or mga foreigners, no, nga naghalin pa sa lain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. As a frontliner, as a tour guide, we play a great role. I always have this motto nga if you want to be a good tour guide or the best tour guide, you have to be a tourist first. So, hindi mo pwede ihatag ang experience kung ikaw mismo wala ka sang na standard nga na set kung ano nga experience ang gusto mo man malapot if you're the guest. Wow. And then always remember, as a tour guide, as the frontliner, kitang katupang sa mga tourist naton. So we have, we can make this experience memorable in a good way or in a bad way. Yes. So you have to make sure that as a frontliner, ikaw ang nagadala sang imo nga region. So you have to make sure that you're giving the best experience and the best pag-amuma or how you take care of your guests para nga mas manami ang ila experience diri. Ma'am, nakita ko kayo na sa photos, no, nga gin-share mo man sa amon, pakigbayin ikaw sa ASEAN, no? So, can you tell us about the experience, Ma'am Araceli? With regards to ASEAN naman, I think five tour guides kami nga ginkuha to be able to handle the group. I wasn't able to handle the delegates guide. It was under Nanay Erlin Alunan. She's considered namon na siya nga mother of tour guides here. But being a part is a wonderful experience. Seeing the delegates coming in here and being proud nga isa ka nga nag-upod sa ila nga nagpakita kung ano kanami ang aton nga syudad ang Iloilo. Or perhaps siguro, ma'am, no, basi wala pa may naghambal sa inyo, no. Thank you, no, for promoting Western Visayas. We appreciate, no, yung efforts nga ginahatag nyo for the region.
nga mapakilala gid ya sa bilog nga kalibutan ang Western Visayas, no. Even kumbaga ginahat, kumbaga ginabutang nyo sa mapa ang Region 6. So thank you for the efforts, no, Ma'am Araceli. And siguro before we end, no, the interview, siguro mangayo lang kami mensahe, Ma'am Araceli, no, sa mga turista, no, nga gusto pa magkadto diri sa aton nga region, no, Western Visayas, especially those, no, nga naghalin sa iban nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. Thank you for this opportunity, Miss Hope. Sa mga tourists who are planning magbisita diri sa syudad or sa probinsya namon or the Western Visayas Region 6 itself, kinaimbitata kamo to experience a unique experience sa turismo namon. The people, the food, the places that we can offer you. And I hope nga at the end of the day, during your tour here sa Iloilo City, again, mabatian ko, which is commonly amuning mabatian ko sa mga turista nga diri kakadto, is that Miss Ara, gusto na namon mag-start sa Iloilo. Wow. Or itself, sa Region 6 itself. So, ini sa kabutang nga we are proud nga mahatag namon o mabatian namon ini sa inyo. So again, we would like to invite everyone, please visit Western Visayas, enjoy and experience a unique experience here from the people that we have here or from the places that we have. Kung hindi ako taga Iloilo, Ma'am Araceli, no, do gusto ko mamagkadto sa Iloilo because sa imo mga pagpangagda, no. So thank you gid, Ma'am Araceli, no, for joining us diri sa amon nga programa Tukib, for sharing your insights also, no, about the tourism industry of the region, and of course, no, sharing your story as a regional guide sa Western Visayas. Thank you, Ma'am Araceli, mabuhay po kayo. Thank you, Miss Hope. Thank you, Tukib. And before I say goodbye sa inyo, I would like, of course, to to acknowledge my Agubay family, the Association of Guides of Iloilo, ang akong nga asosasyon, and to people, to my friends who are listening right now. Hi kay Charlie, hi to my children, and hopefully support Tukib, and thank you again for helping promote our tourism industry. Yes, thank you very much, Ma'am Araceli, and kabay pa hindi ining last nga makaupod ka namon dili sa programa, because I just heard, no, subong, no, nga may ara gali ka mo sang asosasyon sa mga tour guide. So perhaps isa ina sa aton nga pagaistoryahan next time, no, diri sa aton nga programa. Madamo gid nga salamat, Ma'am Araceli. Maayong aga sa Thank you, imo. Miss Hope. Mayong aga. Nabatian mga kabyanan si Ma'am Araceli Longno Nases, no, isa ka Western Visayas Regional Guide. Diba, no? Do na move kita sa story ni Ma'am Araceli, and do gusto naman nato, no, nga mangin isa man ka guide para i-promote ang Western Visayas sa mga bisita nato. But you know, mga kabyanan, with a license or wala man, no, nga hindi man kita ma-certify as a regional guide, at least within our family, no, i-educate nato ng aton nga mga pamilya tuhoy sa mga destinasyon, no, diri sa Region 6 or even diri lang sa aton sa probinsya sang Iloilo, yung mga heritage houses nato, no, churches nato, no, kabay pa mangin involved kita, no, sa aton community, sa aton family, nga gabulig kita, no, sa pag-educate sa ila. Kaysa sina nga mga simple ways, no, pwede naton ma-promote sa iban pa, no, ang aton nga rehiyon. Madamo gid nga salamat kay Ma'am Araceli for joining us, no, sa sininga programa. Tomorrow, mga kabyanan, bantayan naman, no, ang aton nga isa pa ka espesyal nga bisita. Makaupod naton buwas ang PVAW, no, o kon ang Philippine Veterans para maghatag saton sang impormasyon tuhoy sa iwaton nga programa para sa Panay Victory Day. Ang mga solusyon
nga hiwaton sa Marso 18 sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. And of course, i-check naman sa PVAW ano ba lang mga benepisyo nga makuha sa ngaton nga mga veterano. Baloon naton pila bala ang mga war veterans diri sa rehiyon sa East, pila ang living no o kun buhi no diri nga mga war veterans sa Western Visayas. Kung curious ka mo, curious man ako, so bantayan ng mga episodes ang Tukib tomorrow, kaupod ang PVAW. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok diri sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Madamo gid nga salamat sa mga nag-tune in no sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Thank you man sa aton mga katuwang technical diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Mga kaabyanan nangin kaupod ninyo Hope Tarichante kag iniang Tukib. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.